Magandang hapon, Pilipinas. Live mula sa Pag-asa DOST. Narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Pero bago yan, naglabas po ng thunderstorm advisory ang Pag-asa kung saan makakaranas po ng mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog ang mga lugar sa Palawan, partikular na sa May Quezon, Rizal, Sofronio, gayon din sa mga lugar ng Española, Nara, El Nido, Taytay at San Vicente. Magpapatuloy po yan sa loob ng 1 hanggang 2 oras. Para naman sa lagay ng ating panahon ngayong araw, dahil sa tayo ay naka-monsoon break, ibig sabihin ay hindi na muna makakaapekto ang hanging habagat sa bansa. ITZZ o Intertropical Convergence Zone naman ang weather system na umiiral sa buong Mindanao. Dulot ng ITZZ ang mahihina hanggang sa katamtamang pagulan dyan sa mga lugar sa buong kapunuan ng Mindanao. Habang fair weather condition naman ang panahon ngayong mararanasan sa buong Luzon, kabilang na po ang Metro Manila hanggang dito sa May Visayas. Pero syempre dahil fair weather condition, posible pa rin ang mga localized thunderstorms o mga panandaliang pagulan na may pagkidlat, pagkulog sa ilang lugar. Tulad na lang dito sa Metro Manila, lalo na't mainit ang ating temperatura nitong umaga. Huwag kayong aalis, magbabalik pa ang Panahon TV matapos ng isang paalala. Be safe sa daan tuwing may ulan. Suriin ang mga ilaw, wiper at brake ng sasakyan bago magmaneho. Maglagay ng toolkit at go bag sa sasakyan. Kapag malakas ang ulan, bagalan ng takbo at iwasang bumuntot sa ibang mga sasakyan. Huwag dumaan sa mataas na baha. Sa oras ng zero visibility, buksan ang fog lights. Makinig ng balita sa radyo para malaman ang lagay ng panahon at trapiko. Kaalaman at kahandaan, susi sa kaligtasan. Nitong nakalipas na linggo, inanunsyo na ng Pag-asa ang pagtatapos ng El Niño phenomenon sa bansa. Hudyad naman ito ng pagsisimula ng neutral condition. At pagtapos po ng neutral ay ang pagpasok naman ng La Niña. Ang La Niña ay kakaibang pagbaba ng temperatura ng dagat Pasipiko. Nagdudulot po ito ng mas malalakas at maraming bagyo. Ayon kay Pag-asa weather forecaster Buddy Javier, pinangangambahan naman ang pagtama ng weak La Niña phenomenon sa ating bansa sa huling bahagi ng taong ito. Posible namang magsimula ang epekto nito sa ating bansa sa katapusan ng 2016 o di kaya'y unang buwan ng 2017. Patuloy natin niyang babantayan kasama ang Pag-asa at para sa mas detalyadong updates, sundan lang kami sa aming mga social media accounts. At yan muna ang latest mula sa Pag-asa sa DOST. Ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po inyo nakasama, Rachel Pelayo. Magandang hapon, Pilipinas!